Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne, and today tara pag-usapan natin itong issue na naman. No? Bangayan between Idol Raffy Tulfo at Senator Pia Cayetano. Ito po ay tungkol sa budget hearing yesterday with several senators, and dito pinag-uusapan nila. And again, bumalik na naman tong si Idol tungkol sa PTA contribution. Now, may mga tao na nag-react dito actually. Andiyan na si Direk Freddy Valera, no? Si Teacher Mark, at saka si Attorney Claire. Ngayon, ang unang nag-post dyan is si Teacher Mark. May ni-raise siya dito. May napansin siya actually na talaga namang hindi ko alam kung paano naintindihan ni Idol yung provisions ng law. Not because you raise, di ba? Not because you raise a certain provisions. Is yun na yun. Ito yung sinasabi ko about statutory construction. So, panoorin muna natin si tawag dito si Teacher Mark. And then, papanoorin natin yung explanation din ni Attorney Claire. Ano nga ba ang issue natin dito? Number 1, pwede ba mag-create ng DepEd order si DepEd without even being called out na yung kanilang provision or yung kanilang DepEd order is unconstitutional? Let's say, si Idol Raffy naman ang gumawa ng batas sa pagpapatigil, no? On both grounds, sa pagpapatigil ng, both purposes rather. Sa pagpapatigil ng collection ng PTA sa mga members nila. Ito ba ay masasabing unconstitutional din? Let's see. Okay. Ayan. Pakinggan muna natin si Teacher Mark. Okay. Tignan nga natin. Tama ba yung narinig ko? Lang yung batas na yun ay hindi na-implement. Republic Act 4206. 4206. Ito nga, 'di ba? Okay guys, kindly take note of this, no? Etong mga laws na to na nire-raise dito ni Idol ay nanggagaling po in the 1960s era. Okay? 4206. Ito na naman tayo, guys. Ready na ba kayo? Shop the biggest deals. Tayo. Okay. Republic Act 4206. An act prohibiting to collect contribution from school children of public primary intermediate school. Approved 1965. The collection of contribution from Red Cross, etc., otherwise from school children in primary and intermediate school are hereby prohibited. Wala nang nakalagay. Diba? However, provided that this is prohibition shall not cover the membership drives of Red Cross. Tapos, any violation, etc., within the discretion of the court. Tapos, pupunta tayo sa kabila. Republic Act 5546. June 21, 1969. Diba? An act further amend. Ay, naamyendahan na pala. Ba't ganun? Republic Act 4206, 4206, entitled An Act Prohibiting the Collection of Contribution from School Children of Public Primary, Intermediate, and High School. Okay guys, if I remember it correctly, may nabanggit si Idol, no? You can correct me on this one. May nabanggit si Idol na yung previous law, which is yung article, tama ba? Kung tama yung pagkakarinig ko. Ayon kay Idol, ito daw Republic Act 4206 ay hindi na-implement or something. Balik tayo kay Teacher Mark. Nakasulat kasi dito. Section 1. The sale of tickets and other, lakihan natin The sale of
tickets, and other collection of contribution in any form whatsoever by any person for any project or purposes, whether voluntary or otherwise, from school children provided and teachers of public and private schools, college, universities is hereby prohibited. Provided, however, okay? Provided, however, that this prohibition shall not cover membership fees of school children and students, uh, M, the Red Cross, the Girl Scout of the Philippines, the Boy Scout of the Philippines, provided, finally, that this provision shall not cover contribution of parents. Doon pa lang, tapos na tayo. Uwi na tayo, guys. Tama na yung stream, ha? Tapos na tayo, guys. Sobra ka, Teacher Mark. Tapos na tayo. Doon pa lang. Shall not cover the contribution of parents and other donors for the support of Barrio High School. Yun yung tanong eh. Yun yung pinakamalaking tanong. During the interpellation, bakit ino-omit ni Idol Rafi ang part na to? 'Di ba? Bakit niya ino-omit? Ngayon punta tayo dito kay Attorney Claire. Pakinggan natin si Attorney Claire dito. At the time. So medyo, ano yon, parang, kumbaga sabi ko, boxing, medyo na-knock out ng konti. Konti, di ba? Kasi para bang, wag niyong dalhin dito, parang ang dating is ganito. Yung problema ng iba, hindi naman ito masusolusyonan basta-basta. So kung gusto niyo masolusyonan to, gumawa kayo ng batas, being a senator. Okay. Okay? So, now, siguro nag-research. Ba? Oo. Yeah, ready ako dito. Ready ako dito. Ready siya. At, nakakuha siya ng batas tungkol sa prohibition ng wala na dapat contribution yung mga estudyante. Okay? Ang una niyang nakuhang batas partner na hindi ka pa pinapanganak ay RA 4206 ano yan? na may taong 1965. Uy! Grabe nga 1965. 1965, hindi pa si Apo Marcos. Presidente niyan. Ang presidente. Hindi pa, di ba? So, ito kasi, sinasabi sa RA 4206, discuss natin kasi para alam natin yan, Attorney Claire. Yes. Yung RA 4206, June 19, ako, birthday pa ni Rizal. June 19, 1965, sinasabi dito, the collection, okay, ito yung title para maliwanag, title pala, maliwanag na An act prohibiting the collection of contributions from school children of public, primary, and intermediate schools. So hanggang elementary. Okay? So, sabi ngayon dito, sa section 1, the collection of contributions for the Red Cross, anti-tuberculosis, parent-teacher associations, school athletic meets, medical and dental services, or for any other project or purpose, whether voluntary or otherwise, from school children of public school, of public primary and intermediate schools is hereby prohibited. Okay? Provided, however, that this prohibition shall not cover membership drives of the Red Cross. So, ito yung nakita na batas. Si Senator Rafi, sabi ko. Okay, Attorney. Okay? Managa? Okay. Kita. Ito, na-amend. Na-amend ito. Nako, partner, alam mo, sumusunod ka na kay paring Rod. Partner Rod. Actually, Attorney Claire, oo. Parang kumakalat. So, ito na-amend, partner. Ng RA 5546 1969. Oh, Paano ba tayo? Wait. Mali. Yan, kita, Attorney Claire. June 21, 1969. Okay. Liwanag. Ang title niya, An Act to Further Amend. So, in-amend. Nawala na si
4206 na-amend na to. Amend Republic Act number 4206 entitled Act Prohibiting the Collection of Contributions from School Children of Public Primary, Intermediate, and High School. Ay, bakit? Ito high schools na, partner. Kanina kasi, intermediate schools na, hanggang elementary. Oo. Dito, Republic Act 5546, June 21, 1969. High school na. Ay, tama na high school. Actually, hindi lang high school dito, may college pa nga. Basahin natin, ha. Yung section 1, sabi, binanggit na rin dito yung ticket. The sale of tickets and or the collection of contributions in any form. Hindi na binanggit si PTA for whatsoever by any person for any project or purpose, whether voluntary or otherwise, from school children, students, and teachers of the public and private schools, colleges, and universities is hereby prohibited. Provided, however, that this prohibition shall not cover membership fees of school children and students from the Red Cross, Girl Scouts of the Philippines, Boy Scouts, and Boy Scouts of the Philippines. Diba? Provided, finally, that this prohibition shall not cover the contributions of parents and other donors for the support of Barrio High School. So, aliwanag. Hindi pwedeng kumolekta sa mga estudyante. Okay. At sa mga school children, students, and teachers. Okay, ang pinakamagandang tanong natin dyan, no? Bakit nga ba hindi sinali rito yung word na parents? Diba? Talking about Republic Act 5546 of 1969. Bakit hindi nila nilagay ang parents? Now, inisip ko, okay, kailan ba na-establish ang PTA? Kailan ba unang nagkaroon ng existence ang PTA? Which, by the way, guys, ang PTA has been in circulation since 1897, if I'm not mistaken, based sa kanilang history. Ang PTA po ay hindi lang po ito local. Kumbaga, ang PTA parang Rotary. Ang PTA nga lang, very specific sila sa school. Okay? When I say para silang Rotary, because Rotary is an international organization as well. Same as with PTA. Ngayon, punta tayo dito. Tiningnan ko yung National PTA. Lumalabas in 1966. No? National PTA, palaki natin guys para ma-appreciate nyo. The National PTA president attended a UFO meeting in New Delhi, India. Met with PTA leaders in India, Japan, the Philippines, and Taiwan. So, ibig sabihin, somewhere in 1966, nag-i-exist na po ang PTA sa Pilipinas. Ito rin ba kaya ang reason, no? Kung bakit ginawa itong Republic Act 5546 and clearly did not include parents dito. Because of sinasabi rito, this prohibition shall not cover the contribution of parents. Nag-agree ako, of course, kay Teacher Mark, na dito pa lang, na-debunk na si Idel. Tama? Na-debunk na si Idel. And other donors for the support of Barrio High School. Kaya kung babalikan natin si Attorney Claire, dito sinabi niya, that itong batas ng Republic Act 5546, more often than not, hindi na mag-a-apply sa present situation ng educational system natin at ng PTA, functions. Definitely, nag-grow na lahat yan eh. Diba? Balikan natin si Attorney Claire. Liwanag to, partner. So, dito, walang nakalagay na bawal mag-voluntary contributions ang parent. Okay. Ano ibig sabihin ng Attorney Claire? Ito kasi, nagkaroon kasi ng discussion dito. Sabi ni Senator Pia Cayetano, tama naman, kasi ang DepEd ngayon, even before, hindi sila nangongolekta sa estudyante. Hindi talaga.
estudyante. Siguro baon ko, may baon ako 10 piso makongolekta. Kasi partner, naabutan mo ba nung bata tayo? Bata pa naman tayo, ha? Tayo. Hindi, yung elementary days natin. Elementary, Ngayon kasi baka wala na eh. Yung elementary days natin, partner, natatanda mo, para may binibenta sa atin na, di ko alam kung ticket ba yun o stamp. Meron, may mga ganon. Na anti-tuberculosis. The four purposes ng anti-tuberculosis. Girl Scout, meron yan sa Girl Scout. Oo, di ba? So, alam ko may binibenta yun, pero yun, hindi galing sa nanay at tatay ko. Minsan galing yun sa bulsa lang natin kasi mura lang siya. Oo. Parang 50 centimos, 25. Wow, may 25 pa talaga. Piso. Talaga? Hindi naman gagaling sa parents. Tingin ko, partner, because this is 1969. Tingin ko 1969 to, partner. Yun yung pinatutungkulan noon about sa mga ticket. Kasi meron pa nga dito, prohibition sale of tickets. Di ba? Kasi minsan may mga paraffle, binibenta, pero mura lang. For the church, may ganun eh. Sa school. Diba? Oo. Ang nagtataka ako dito, partner, nilagay kasi na provided finally that this prohibition shall not cover the contributions of parents and other donors for the support of barrio high schools. Kung may barrio high schools pa ba ngayon? This is 1969. Wala na. Oo. Partner, kasi ang definition ng barrio high school according to RA 6054. August 4, 1969 pa rin. Okay? Ang definition niya is, the term barrio high school shall apply to high schools established in the barrios of the Philippines. Barrios, ha? So, noong 1969, parang konti pa yung city, di ba? Oo, that time, 1969 eh. Oo. Di ba? Yun eh. Di ba? Teka lang. Kung meron namang pinanganak dito na mas earlier, ano ba before, di ba parang siguro Metro Manila lang ang major city, di ba? Konti pa. Baguio City, of course, di ba? City na. Pero karaniwan is barrio. Barrio. Diba? Established in the barrios of the Philippines, except those opened and maintained by the Bureau of Public Schools. Hinahanap po, ano ba yung Bureau of Public Schools? The Bureau of Vocational Education. The private high schools under the Bureau of Public School, under the Bureau of Private Schools and Laboratory High Schools of state universities and colleges. So, dito, sabi sa 546, pwedeng mag-donate voluntary, walang prohibition, yung mga parents. Okay. Para masuportahan, supportahan yung barrio high schools. Diba? So, ano yung mga schools before na pwede magbigay ng donation? So, in other words, hindi totally bawal. Mag-contribute yung parents. Support the barrio high schools. Pero parang wala ng barrio high schools ngayon. Wala na, national high school lahat ngayon eh. Diba? Ngayon, since mukhang hindi na ito applicable sa atin, diba? Hindi na siya applicable. Hindi pa rin mawawala na may pwede mag-contribute para sa barrio high school. Pero, sinabi nga ni Senator Pia, hindi naman ito nilalabag ng DepEd. Kasi mga department circular nila or memorandum nila, sinasabi na bawal mag-ask ng contribution from the students. Diba? Kaya lang, ayan, pumasok ngayon si Senator Coco. Ito na guys yung exciting part. Dito sobrang nag-jaw drop ako kay Senator Coco. Sabi niya, kung hihingi ka naman ng contribution sa mga bata, nanggagaling din naman yan sa magulang. Syempre, mga magulang ang ano. Wala silang pera. Especially elementary. Wala pang ano. Pero partner, ang elementary ngayon, ang laki na ibang babaon. Okay. Ito yung tanong natin, following the logic of Senator Coco Pimentel. Bakit po may mga bangko na nag-o-offer ng bank account specific para sa mga bata? Nakapangalan sa mga bata, no? Ang mga bank accounts.
Pero, of course, with the guidance syempre ng magulang. However, pinapakita rito na ang perang ibinibigay sa bata, magiging ownership na niya yon, yung pera na yon, once na ma-transfer sa kanya. Diba? Halimbawa, no, bigyan ko kayo ng example. Nagbigay ako ng 1,000 sa pamangkin ko. Pwede ko bang sabihin na yung binigay ko sa kanya, pera ko pa rin? Hindi na. Kasi nagkaroon na ng transfer of ownership eh. Diba? Which is yung pera. Yung pera na yon, na pag pinasok niya sa bangko niya, no, sa bank account niya, pwede ko ba sabihin, pera ko yan? Siyempre, hindi na. Kasi pera niya na yun eh. Pinasok niya sa bank under his name. Pag nagpunta ba ako sa bank at sabihin ko, i-withdraw ko yung 1,000 pesos, sasabihin ng bank, sino ka? Ako po yung tita ng may-ari ng bank account. Pero hindi ikaw yung owner ng bank account. Tama? Hindi. Pero ako yung nagbigay ng pera. Logically speaking, may laban ako? Siyempre wala. Una, dahil hindi naman ako yung account holder. Pangalawa, hindi ako yung owner. Same thing with the parent. Kung halimbawa ikaw, no? Halimbawa, binigyan ko nanay ko ng 1,000. O baon mo yan for 1 week. Estudyante ako. Baon mo yan for 1 week. Paano kung naitabi ko yung 400? Itinabi ko yung 400. Inipon ko ng inipon. And then one day, nawala ng pera yung nanay ko. Lumapit sa akin. Anak, pera muna ako ng pera. Tama ba yung term? Pahiram muna ako ng pera. Kung kanila pa rin yung pera na yun na sinasabi ni Coco Pimentel, following his logic. Kung yung pera na yun, na hinihiram sa akin ng nanay ko, kinukonsider niya pa rin kanya, bakit niya hindi sinasabi sa akin, pahingi ng pera? Pahingi ng perang binigay ko sa'yo. See? Pahingi ng perang binigay ko sa'yo. So, pag naibigay na sa'yo ang pera, nagkakaroon ng change of ownership. Tama? Hindi na nila pag-aari yung perang binigay nila. Pag-aari ko na. Kasi kung ganyan din naman ang pag-iisip ng framer or ng spirit ng law itself, gaya ng sinasabi ni Senator Coco, di sana dito pa lang nilagay na yung word na parent or parents. Pero dito, lumalabas, this prohibition shall not cover the contributions of parents. Kasi nga, itong prohibition na to is para hindi nga mangolekta ng pera sa mga estudyante at saka teachers. Halimbawa ba, ganito na lang. May pumasok na estudyante. Public school teacher ito pinag-uusapan natin. May pumasok na estudyante. Walang baon. Naglakad. Naawa si teacher. Diba naawa si teacher? Ito, bigyan kita ng pambili ng snacks mo. Ito, bigay ko sa'yo. Pambili mo ng, or pambayad mo sa pamasahe mo. Iyon, allowed. Diba? Kasi in goodwill ka eh. Yun, ina-allow nyo in goodwill ka. Pero in reality, bawal yun. Diba? Kasi nagko-contribute si teacher sa welfare ng bata outside of her function as an educator. Pero dahil teacher siya, tao siya at nakikita niya na yung kanyang estudyante ay may mga pangangailangan, magvo-voluntary contribution siya. Or magdo-donate siya ng X amount of money. Iyon ina-allow ninyo. Kasi favorable yun. Pero pag hindi favorable sa other party, ipoprohibit. Diba? So kung babalikan nga natin tong sinasabi ni Coco Pimentel, tama ba yung pagkakaintindi ko? Same din ba yung pagkakaintindi nyo? Na pag binigay ko yung pera ko sa pamangking ko, sa inaanak ko, kanino man, ibig sabihin pera ko pa rin. So yung binigay ko sa kaklase ko, ito, pambili mo ng kape. So pag binigay ko yung pera sa kanya, dahil wala siyang pera, halimbawa, wala siyang dalang coins, wala siyang dalang bills or what,
akin pa rin yung pera na yun o kanya na? Hindi ba pag nagbigay ka, nagkakaroon ng transfer of ownership, Senator Coco? Kung ano man ang ibinigay mo, there is a transfer of ownership. So, ibig sabihin, kahit bata yan, once na ibinigay mo sa kanya yung pera, hindi mo na pag-aari yan. Pag-aari na yan ng bata. Now, kung babalikan nga natin itong itong GR number 1887-20. Ang daming sinite dito guys ng Supreme Court. No, na constitutional. Ayon nga sa 1987 Constitution na to. Sabi rito Article 3 Section 8. The right of the people include those employed in the public and private sectors to form unions, associations, societies for purpose not contrary to law shall not be abridged. Kaya tuloy ang tanong ko, kung gumawa man ng department order si DepEd, no, prohibiting the collection of PTA contribution, hindi ba ito yung masasagasaan mo? And even if gumawa ng bill si Raffy Tulfo to prohibit, hindi ba ito rin ang masasagasaan niya? Constitution, Article 2, Section 23, the state shall encourage non-governmental, community-based, and sectoral organization that provides welfare of the nation. Ang PTA ba hindi pasok dito? Diba? Ngayon, kung pupuntahan natin itong sinabi ni Supreme Court about sa PTA. Ayon kay Supreme Court, a parent-teacher association is a mechanism for affecting the role of parents as indispensable element of educational communities. It is an arm of the school. Accordingly, a parent-teacher association official status not only enables it to avail itself of benefits and privileges, but also establishes upon its solemn duty as a pillar of educational system. PTA is something na hindi putyo-putyong organization. No? Highly regarded nga siya ng Supreme Court. The way Supreme Court see PTA. Ganito. Balik tayo. 1987 Constitution, Article 13, Section 15. Sabi rito, the state shall respect the role of independent people's organization to enable the people to pursue and protect within the democratic framework their legitimate and collective interests and aspiration throughout peaceful and lawful means. People organizations are bona fide association of citizens with demonstrated capacity to promote the public interest with identifiable leadership, membership, and structure. Same article, Section 16, the right of the people and their organization to effective and reasonable participation on all levels of social, political, and economic decision-making shall not be abridged. The state shall by law facilitate the establishment of adequate consultation mechanisms. Diba? So my last question here is that kung halimbawa ba ipilit ni Raffy Tulfo yung gusto niyang mangyari na ipatanggal ang collection ng contribution ng PTA, sa tingin nyo hindi ulit magkikita, hindi ulit magre-raise ang PTA to nullify the constitutionality, to nullify the DepEd order or a law being unconstitutional? Yan, nag-cite na tayo ng ilang constitutional provision na mismong Supreme Court based on this jurisprudence. Ang dami nilang sinite dito. Dito lang tayo nag-uumpisa. Yan. Article 3, Section 8, Article 2, Section 23, Article 13, Section 15 and 16. So, nakapuntos nga ba dyan si Idol o na-debunk na naman siya for raising those two laws?
Diba? Yes, nag-agree ako sa kanya. A DepEd order cannot supersede Republic Act. But a Republic Act cannot even supersede the constitutional provisions. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo na rin yung thoughts nyo about this one. Ako, few of the things that I'd like to put as a point to Raffy Tulfo. No? I agree with him. No? Kung totoo man lahat yung mga sinasabi niya. I will agree with him na dapat nirerendahan ang mga members ng PTA. No? So yung namamayan all. My heart is for the people who cannot afford na mag-contribute. Hayaan lang po natin yung mga tao na may kakayanan. Meron ngang mga bata na hindi nga halos makakain dahil walang pagkain. Hindi makapag-recess dahil walang enough resources ang mga magulang niya. Okay? Dapat yung pagka-voluntary na term na ginagamit sa PTA, dapat voluntary lang talaga. You cannot force anybody. Para sa akin, ano ang proper remedy rito? Kung sino man ang members, officials, teachers, or kung sino man na pinapahiya ang mga magulang, no, justified. Okay, dapat justified yung pagko-call out mo sa magulang. Kasi wag natin guys tanggalin yung katotohanan na meron din magulang na ayaw lang talaga mag-contribute and yet gusto nilang makinabang. Meron din mga magulang that are very passionate to help the school for their children. And meron din talagang makasarili. No, this is something that we have to put a new policy. Naku, ang mga magulang na to ay incapacitated. Please, wag natin silang pilitin. Pero kung may mga magulang na makasarili, ayaw mag-contribute pero may kakayanan. At the same time, gusto makinabang, no, sa sacrifices ng ibang magulang, dapat i-penalize itong magulang na to. At kung sino man ang nagva-violate, no, ipinapahiya yung mga magulang na incapacitated, dapat yun din ma-penalize. Diba? Matatanggal ba ang contribution sa PTA? I doubt it. 100%. I really doubt it. I really don't think na kaya niyong gawin yan. Again, PTA is considered as an independent organization. And i-raise nila ang constitutionality kung meron man magpo-prohibit sa kanila na mongolekta ng contribution. Diba? There are better ways to address this. Yun yung gawin natin. There are better avenues. Hindi yung ipipilit natin yung gusto natin, tapos ito pala ay paglabag sa mga constitutional provision ng mismong constitution. Diba?